Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng pag-asa at sakripisyo na hatid ng buhay ng mga overseas Filipino workers o OFWs. Sila ang mga bayani ng makabagong panahon na ang sandata ay luha, na handang iwan ng kanilang mga tahanan at pamilya upang makahanap ng mas magandang oportunidad sa ibang bansa. Ngunit sa likod ng bawat remittance na ipinapadala, naroon ang mga kwento ng lungkot, pangungulila at pagsubok. Ang dokumentaryong ito ay susuri sa masalimuot na realidad ng migrasyon, ang mga dahilan kung bakit sila umaalis, ang mga hamon na kanilang haharapin sa ibang bansa at ang epekto nito sa kanilang mga pamilya na naiwan sa Pilipinas. Ang pag-alis na minsay masakit dahil ito'y sa pilitan, nagbabakasakaling may masarap na kapalit sa muli nilang pagbabalik. Mula sa mga kwento ng mga manggagawa, sa mga ospital, sa mga guro, hanggang sa mga domestic workers, sa mga tahanan ng mga banyaga, ating tatalakayin ang mga sakripisyo at tagumpay na bumubuo sa kanilang pagkatao sa pamamagitan ng mga ilang personal na testimonya at makabagbag damdaming kwento. Ating ipapakita ang tunay na mukha ng migrasyon, hindi lamang bilang isang solusyon sa kahirapan, kundi bilang isang pagsubok sa katatagan ng pamilyang Pilipino. Samahan ninyo ko sa paglalakbay na ito upang mas maunawaan ang mga hamon na tagumpay ng mga OFWs at ang kanilang hindi matatawarang kontribusyon sa ating lipunan at ekonomiya. Sa kanilang kwento, matutukasan natin ang tunay na kahulugan ng pagiging bayani sa isang mundong puno ng pagsubok. Magandang umaga po. Ako po si Mary Ann Timbangan na isang OFW dito sa Saudi Arabia. 4 years na po akong naninilbihan dito sa Middle East. Ang mahirap na naging experience ko dito sa abroad po ay yung sa trabaho dahil kailangan ko mag-sacrifice para sa mga anak ko. Ang naging epekto naman sa akin nung pinili ko mag-ibang bansa ay marami. Number 1 na talaga doon yung maging isang broken family. Gayon pa man, nandun pa rin yung full support namin sa aming mga anak. Hi, ako ulit si Darcy Azel Liupar, OFW diri sa Kuwait. Mag 2 years na subong November. Hi Ate Mars, kumusta? Regarding sa imo pamangkot sa akon, nga kung ano man itong nag-post sa akon nga para mag-abroad diri is that ang pinaka-reason gid is first nga gusto ko nga madawat ang prenda na namon nga lupa nga worth 250,000. Ang binaang wish sa akon tatay ari halin pa sa toy. Then gamay lang nga sakripisyo para sa akong pamilya. Tuod budlay sa una 1 to 3 months. Grabe gid ang sakripisyo, grabe gid ang nabatyagan kong homesick. Pero tungod sa goal nga ginhandong ko nga magawad ko ang lupa, kag ang ikaduha nga makasulod lang ako, makasulod sa titel. And then, sa ikaduha muna pamangkot Ate Mers about kung mag-stay ba ako diri o mag-forward na ako dira sa Pilipinas. Sa subong Ate Mers, gusto ko mag-extend, madira lang guro sa 6 ka bulan. And then after sina, mapulit na ko, pag makaupod ko ang akong pamilya, amo lang na siya Ate Mers. Madamo na salamat. Hello, Mary Jill Villacuatro po. Almost 10 years na OFW dito po sa Qatar. Para sa akin, hindi po madali ang pagiging OFW. From our decision na lisanin ang tinubuang lupa, ang mga mahal mo sa buhay na palagi mong kasama at ang mga kaibigan na nakakausap mo sa lahat ng level of emotion meron ka, ay napakahirap po. Unang araw, linggo, buwan at taon para po akong nilalamon ng pagka-homesick ko sa kanila. Ang adjustment ay hindi po basta-basta. 2 taong kontrata,
para kung gusto ko na pong hilanin nang makabalik na ako ng Pilipinas. Salamat na lang sa teknolohiya meron tayo ngayon, kahit papano naibsan ko ang aking pangungulila sa aking pamilya. Masakit lang isipin na ang nakasanayan kong pagtipon-tipon sa mga importanteng okasyon na kasama sila, ako na lang ngayon ang nagdiriwang mag-isa. Minsan gusto mong akapin sila, di mo magawa dahil sa distansya. Kahit paglaki ng anak ko, di ko na nasumbaybayan, kaya naintindihan ko din na minsan kapag ako ay uuwi, may kunting ilangan. Pero tinitiis ko yun. Mabigyan ko lang sila ng magandang kinabukasan. Ngunit gayon pa man, ako po ay naniniwala na di po ako habang buhay na maglilingkod sa aking mga among banyaga. Uuwi po ako ng Pilipinas upang sila naman po ay aking maalagaan. Sana nga lang kami din po ay mabigyan ng tulong ng ating government dahil kami naman po ay naturingan na bagong bayani sa aming bansa. Maraming salamat po, Proud Qatar OFW. Sige. May gabi, Bradman. And Kuya DJ. Mayong gabi, Pastora, sa imo tanan. Salamat di lang kakanto kasama nga pala hindi. Makalagaw man ta. Sige. Anong nakita mo nga disadvantage ang hindi na upo diri si mama niya, hindi na upo si Darcy. Kung di nabuno ko ang nanay, ang asawa ko, hindi naman gid pa. Subong nga, itik naman subong, may communication naman, may wifi naman, may cellphone naman. At least dali na lang pagtawag sa iya. Sa kadlaw, katawag-tawag mga kami permit. Makadula man sa makadula man sa... Isang homesick yung tawag nila kara sa abroad man. Ikaw, DJ, ano gusto mo? Si Mami Ari diri or wala? Gusto mo si Mami Ara. Nga gusto mo si Mami Ara. Inanay ko siya. Ay, nanay ko siya. Bilang bata si DJ, gusto niya. Nga, si Mama. Siya nga, si Mama. So, amo na kung ang disbentaha nga wala si Mama. Kaya ang bata nagalong gina sa Mama. Pero amo na dapat maintindihan ni DJ na ang ginimo ni Mama niya, Para sa Mami iya. niya, para sa iya. Para sa imo pod, dako ang imo nga bahin para kay DJ mag-explain sa iya. Ako pa ni nanay tatay ko nga kumakwan sa iya nga mag-explain niya okay lang si mama mo dito para japon sa imo. Pero amo na nakita mo bala na Bradman nga disbentaha nga ikaw lang ang nagatayo nga nahitay ka inatay. Inatay na tawag nila. Nakita mo na nga disbentaha para sa imo okay lang Okay or mas lang sa- okay gid nga ara sila. Si ang asawa ko kasi na si Araki. Kaya tungod niya kapigado sa buong amo na imo ko lang nga nanay tatay ko sa bata ko nga isa kabino ka. Pero so far ano ang naano mo kay DJ nga ikaw ang ilan 2 years na no Mag 2 years na ko sa Rasa November 14. Nagkuha na ganit siya nga desisyon nga mga bakasyon daw siya. Pambalya. Pero do naka-adjust ka naman. Adjust naman. Pero siyempre no ibagid ko ara siya no. Ito si Mami. Si Mami. Kaya salamat gid Bradman sa imong nga ginhatag nga tion nga ilang tanang kita pero sige po busy man abi kong mo pero salamat DJ, thank you very much Bradman. Salamat Thank you, Pastora. Thank you man sa imo pagkanto di sa mo. Salamat di lang kanto ka. Sa araw naman mi sa Kuwait, tanan na OFW, saludo kami sa inyo. Aking mama na nasa Saudi. Sa lahat ng mga OFW, saludo kami sa inyo. Sa akong mama nga sa Qatar, Sa lahat ng OFWs, saludo kami sa inyo. Sa uli, ang migrasyon ay isang komplikadong isyu na nangangailangan ng mas malalim na pag-unawa at mas epektibong mga patakaran. Dapat tayong magsikap na lumikha ng mga pagkakataon sa ating sariling bayan upang mabawasan ang pangangailangan na umalis ng mga Filipino para lamang makahanap ng mas magandang buhay. Ang mga OFWs ay hindi lamang mga manggagawa. Sila ay mga bayani na may kwento ng pag-asa at pangarap para sa mas maliwanag na kinabukasan. Sa kanilang mga kwento,
Natutunan natin ang tunay na halaga ng pamilya, sakripisyo at ang walang katapusang pagnanais na makamit ang mas magandang buhay para sa susunod na henerasyon. Proud kami sa inyo, aming dakilang bayani, na ang tanging sandata ay luha. Miray sa Bibakani, PED 2, Cohort 5.